Mga kababayan, kamakailan umugong itong iskandalo na ibinunyag ni Ka Tonying at nila Jerry Baha over DZRH News sa program nilang 2x2, kung saan binanggit po nila itong 3 billion mahigit 3 billion pesos na insertions na inisponsoran at minaniobra ayon sa kanila ni Senator Risa Hontiveros. At mayroon pang component doon na isa na mga 750 million pesos flood control project ni allegedly ayon kina journalist Ka Tonying at kay Jerry Baha ay insertion din o palusot ni Senator Hontiveros. Biglang naguramentado si Risa Hontiveros at pati ang mga aliporis nito, mga hilaw na komunista, to the rescue kay Hontiveros, no? Si Dilima, si Jokno, at mga taga-akbayan, sila Buingiwi, na sinisiraan lang daw si Hontiveros at ginagawa ng kwento. Ang sagot niya, hindi direkta, pero alam natin na may palusot. Wala daw siyang insertions at ang lahat daw ng mga amendments to the budget ay dumadaan sa approval ng kapulungan ng Kongreso. Kaya fake news daw ang sinasabi nila Anthony Taberna, ni Ka Tonying at ng kanyang kasama na si Jerry Baha. Hindi niya sinagot pero pinaikutan niya. Parang gano'n na rin ang sinabi niya. Wala daw amendments na hindi dumadaan sa approval ng Kongreso, ng kapulungan ng Kongreso. At sabi niya, fake news daw na siya ay may insertions. Nako, sinagot siya ngayon at nagpaliwanag si Senator Franklin Drilon. Insertion man yan o amendment, pareho lang yon. Pinakialaman ninyo ang National Expenditures Program. Ayun, bingo, boom. Kaya, mga kababayan, huling-huli sa bibig mismo ni Hontiveros na siya ay nakialam sa mga budget na ito at hindi po nakaprograma ang mga sinasabi niyang alignment, realignment, amendments, insertions doon sa National Expenditures Program. May tinanggal, may inilipat at may ginawa. Kapag ganyan pong ginawa mo, may motibo. Usually, may gusto kang pakinabangan o mayroon kang motivation na makinabang. Kaya ka gumagawa ng amendment o kaya ng mga insertions. Pareho lang po yun, Senator Hontiveros. Kaya magpaliwanag ka. Saan mo pinapunta? Ano ang pinagbigyan mo at ano ang iyong mga pinapuntahan ng sinasabi mong amendment, ng sinasabi mong approve alignment o realignment. Kasi pareho lang po yan sa ginagawa nila Saldico, nila Martin Romualdez, na gumagawa sila ng insertions na tinatawag nilang realignment at nagiging unprogrammed o nakaparking o nakasagasa na mga pondo na nakatago sa iba't ibang agencies of government na naging dahilan na for the last 3 years, dahil pinapayagan ni Marcos yan at pinipirmahan pa niya as budget, nakakalusot at dinadambong, ninanakaw, kinukurakot at umabot nga sa flood control pa lang ng mahigit 1 trillion pesos ang ninakaw na pundo sa kaban ng bayan with the full consent and authority given by Marcos Jr. So saan nagamit at saan napunta itong 3 billion pesos? Senator Hontiveros, magpaliwanag kayo ha. Huwag ka mag-file ng cyber libel, no? Kasi sa Lunes, papaharapin mo na naman kami doon sa Department of Justice, no? Para kami ay papanagutin sa criminal libel or cyber libel dahil kami, sabi mo, ay sinisira ang puri ka. My goodness. Public official ka. Ang mga ginagawa mo ay subject to public scrutiny and criticism. Bahagi yan ng aming karapatan bilang mamamayan sa aming malayang pamamahayag. O bakit ka nagagalit kapag tinatanong ka, ano ang insertions mo? At ano ang alignment, realignment, amendment mo? Pareho lang yun. The same dog po yun. Magkaiba lang ang kilay ng aso. Aso pa rin po yun.
Yun ang binabanggit ni Senator, former Senate President and veteran lawmaker, veteran Senator Franklin Drilon. Kay amendment, kay realignment, kay insertion, pareho yan. Ibig sabihin, nakialam kayo doon sa National Expenditures Program. May tinanggal, may inilipat, may pinaliko, may pinasuhot. O ano ka ngayon? Bistado ka. You try to go into the technicality, gumamit ka pa ng mga aliado mo para ipagtanggol ka na sinisiraan ka dahil frontliner senator ka who is a contender to the presidential elections. Matagal pa yun. At sigurado ako hindi ka mananalo dyan. Ano man ang gagawin mo. And by the way, hindi po ito first time na na-involve si Senator Hontiveros, no, sa mga anomalya. Mayroon din pong COA report, no, at kumakalat nga ang video na yan ni Erwin Tulfo bago siya maging senador. Binabanata niya si Risa Hontiveros. Saan daw napunta at bakit hindi binalik ang mahigit 1 billion pesos sa PhilHealth nang si Hontiveros ay na-appoint sa PhilHealth ni Noynoy Aquino. There was a Commission on Audit declaration of this allowance at pinapabalik sa kanila ang allowances, bonuses na binigay nila sa kanilang sarili at sa ilang mga opisyal ng PhilHealth na umabot sa more than 1 billion pesos. At ang sabi ng Commission on Audit, ibalik. Ibinalik mo ba ito, Senator Hontiveros, bago ka mawala sa PhilHealth? At bago po niyan siya maging senador, ay marami ang nagsasabi na ang mga pundong yon ginamit din para magkaroon siya ng mga TV advertisements and ad placement in preparation sa kanyang political propaganda para sa kampanya niya sa pagkasenador. Naipaliwanag mo ba ito? Hindi. Tamimi ka, nagagalit-galitan ka, you're trying to play immaculate. Pag sinabing immaculate, walang kasalanan, ano? You're trying to portray yourself as self-righteous. Kagaya ni Antonio Carpio, itong kulukoy na dating Supreme Court Justice, na binabastos at patuloy niyang binabanatan si former President Rodrigo Duterte. Hindi naman iningi ni Pangulong Duterte yung award na ibinigay ng Integrated Bar of the Philippines sa Davao at nakakulong na yung ating presidente na minahal ng milyong-milyong mga Pilipino at hanggang ngayon minamahal pa, binabastos nito ni Carpio, no? At sabi niya, babawiin yung award na yon sapagkat insulto daw yon sa kanilang mga abogado. Ha? Okay ka lang? Pariyotos lang ni Hontiveros, nila Trillanes, they feel that they are self-righteous. At sila lang ang tama, sila lang ang may monopolyo ng pagiging tama, at sila lang ang may monopolyo sa pagmamahal sa bayan, at sila lang ang may monopolyo sa pagiging matuwid na lingkod bayan. Ha? Yan ang sagot ng mga taong bayan. Ha? Kung si Kiko Barsaga pa, meow, meow, meow. I find it amazing, no? Kapag si Kiko Barsaga ang bumira, terribly ang impact agad, no? This man seems to be eccentric and weird to others, but I find him matalino, witty, and sharp. Sabi niya kay Marcos, nang lumabas po yung isa sa mga podcast ni Marcos na naging controversial, sabi ni Marcos doon, kinakausap ko po ang kaluluwa ng aking tatay para humingi ng advice sa kanya at konsultahin sa maraming bagay sa pagpapatakbo ng gobyerno natin. May post si Kiko Barsaga, itong congressman, batang congressman mula sa Dasmariñas, Cavite. Sabi niya, hello, ang problema sa'yo, nakikinig ka sa mga espiritu at kaluluwa, pero hindi ka nakikinig sa taong bayan. Bigwas! Okay talaga to si Congressman Barsaga. Kaya, established po na mayroong insertions, si Risa Hontiveros, tawagin man niyang amendment na pumasa sa Kongreso, whatever, explain it to the people. Bakit ka nagkaroon ng insertions? Saan mo dinala? Anong pinagkagamitan mo nito? Make it public. Kasi it's a public issue, it's a matter of public interest, and the people need to know. And you have the obligation to inform the people. Senador ka eh.
So ngayon, mainit na ang mga insertions na ito ay pinagmulan ng kurakutan at mga pandarambong. So kung hindi ka involved, malinis ka, sabi mo, then explain bakit umabot sa kung saan-saan ang mga insertions mo. Yun ang problema. Kung mahilig ka magpalusot, mahilig ka magkunwari, at mahilig ka magkubli sa mga pagmamagaling-magalingan, sa pagiging as if ikaw lang ang tapat at tama palagi pagdating sa pagiging serbisyo sa gobyerno, sa PhilHealth pa lang hindi ka nga makapagpaliwanag. What did you do doon sa utos ng Commission on Audit na ibalik ninyo ang 1 billion pesos mahigit na mga disallowed, illegal na mga allowances at bonuses ninyo? At ito ba ay nagamit nung PhilHealth ka ng mga pondo sa PhilHealth at public fund na para sa kalusugan at mga suportang pangkalusugan ng taong bayan sa iyong kampanya by using and placing ads related kunwari sa PhilHealth, pero projecting yourself para gamitin sa maagang pangangampanya nung ikaw ay unang tumakbo bilang senador? Sagutin mo ito. These are legitimate public interest issue. Huwag kang maghuramentado papuntang Department of Justice at mag-file ng cyber libel na naman. Because you are a public official. Ikaw ay mayroong pananagutan sa taong bayan at kami ay mayroong tungkulin na pumuna bilang mamamayan. At ikaw naman ay may obligasyong magpaliwanag at sumagot kapag may mga issue. So anong problema mo? Bakit ka pumupunta doon sa DOJ, magpakampi ka, gamitin mong poder mo at iharas mo kami na mga mamamayan? Ayan. Mag-isip-isip ka, ha? Hontiveros, senador ka ng Republika ng Pilipinas, kaya ikaw ay pagmamay-ari ng mamamayang Pilipino.